Ito na mga brad ang aking improvised blinker. Ito po ay rechargeable. Ito po yung kanyang indicator. Pag i-charge po, umiilaw po ito. Tapos ito naman yung kanyang USB para po sa charger. Ngayon sasapakan po natin ito ng adapter. Tapos saksak nyo lang, magsi-charge na po ito. Tapos ito naman mga brad, wala na pong spring ito. Tinanggal ko na po. Dahil hindi po natin kailangan yon. Atin mo na ang pailawin mga brad ha. Ito kasi salpak lang po natin dito. Ganun lang kasimple ito gamitin mga brad. Hindi po katulad nitong unang ginawa ko. Maabala po ito. Maglalagay pa tayo nitong battery. Tapos ito pang balagbag. Atin na tatanggalin mga brad para ano. Tapos ito, terminal pa. Magkakabit pa tayo. Tulad niyan, ilalagay natin yung dalawang battery. Tapos tutusukan pa natin itong balagbag na ito. Yan po. Tapos iipit pa natin itong positive. Sasalpak naman natin. O diba? Medyo mabala nga ito. Hindi katulad nito, kahit maumpog pa siya, hindi siya namamatay. Atin mo nang tanggalin ito mga brad ha, para may pakita ko sa inyo. Tulad niyan mga brad. Atin mo nang i-off ito. O diba, malinis na po siyang tingnan. Yan po, wala na pong terminal, wala na pong butas dito, wala pong spring. Ngayon mga brad, tumutok lang po tayo para malaman po ninyo kung paano po ginawa itong improvised blinker kong ito. Atin na pong panoorin to mga brad. Ito yung ulo ng kanyang flasher mga brad. Ito po yun, pinuputol lang po ito. Tapos ilalagay lang po itong takip ng RC po, nakasalpak po rin yan, katulad po nitong gawa kong ito. Tapos ito naman po, bubutasan din natin yan para sa battery. Ganyan po, nakatusok. Pero ito na po yun, naka-ready na. Yan po. Baligyan itong sistema niya mga brad. Tapos ito naman ating USB sa charger. Gagamit po tayo ng indicator para po umilaw pag mag-charge po tayo. Tapos ito naman ating 12 ohms. Pang-reduce po sa supply ng battery. Kasi 3.7 po ang ating battery. 3 volt lang po ang ating mga bulb. Tapos ito naman isang diode para umilaw po yung indicator natin pag i-charge. At na pong sisimulan ito mga brad kung paano gawin.
Ngayon mga brad, ito pong ating 12 ohms saka itong ating diode positive. Pagsamahin po natin yan. Tapos natin pong ihinang ito sa positive ng battery. Yan na mga brad, oh. Bali ito yung sa charger, positive. Ito naman yung out natin, papuntang bulb. Ngayon mga brad, atin na po ikakabit itong ating indicator. Tandaan nyo na po mga brad, yun pong ating negative, yun pong malapad. Ito mga brad, oh, may nakita po ba kayo malapad? Yan po yung negative. Tapos ito namang ating positive ng ating indicator mga brad. Ihinang po natin yan sa negative ng diode. Bali itong dalawang wire mga brad, ito po yung galing sa ating USB charger, no? Yan po, positive, negative. Tapos mga brad, itong negative, ihinang po natin ito sa negative ng indicator din. Ano natin lang kikiluin ito para ano. Tapos ito naman ating positive, dito natin siya ihinang din sa negative ng diode. Para po pag i-charge natin, iilaw po yung indicator natin.
Ngayon mga brad, kukunin na natin yung ating mga bulb para malagyan na natin ng dalawang wire itong ating module. Yan po, positive negative lang po yan. Ngayon mga brad, dito po natin ihinang itong positive ng galing sa module, sa resistor na ito. Para po mag-reduce siya ng konting supply kasi po 3.7 po ang ating battery. 3 volt lang po ang ating mga bulb. Baka po mapundi agad. May ilaw na siya. Okay mga brad, atin mo na ang testingin. Bago na isalpag ito mga brad, lagyan na natin ito ng pampatibay, glow stick. Ito po, paikutan po natin ng glow stick yan para hindi po mahugot itong battery natin. Ngayon mga brad, testingin po natin itong i-charge kung may ilaw ba itong ating indicator, kung nag-charge ba ito. Mga brad, testingin po natin i-charge. Nag-plapag yan ito mga brad. Ayun mga brad, may ilaw na yung indicator natin. Ibig sabihin, nag-charge na po ito. Tinatanggalin mga brad. Pero bago nyo po ito i-charge, gamitin nyo muna to ng mga 1 linggo siguro bago kayo mag-charge. Pero ito ay saglit lang po i-charge to mga brad. Huwag nyo na pong patagalan. Ano na po isalpak ito sa kanyang housing.